Ganti ng biyuda. Dahil sa'yo namatay ang asawa ko. Kung iluna mo alagaan ang asawa ko, hindi siya maagang nawala sa amin. Hindi mangyayari yun sa kanya. Huwag naman po ninyong isisi sa akin ang pagkamatay ni Mang Mark. Hindi naman po natin alam kung hanggang saan na lang talaga ang buhay ng tao eh. Hindi ko rin po kagustuhan na mangyari sa kanya yun. Ikaw ang nagsabi sa akin na kailangan tubuhin ang asawa ko para mas mapabilis ang paggaling niya, para makahinga ng maayos. Tessa, kahapon lang, malakas na siya at nakakakain na. Anong nangyari? Mas lalong napasama ang asawa ko. Yung sabi mo para makahinga, ayun, tuluyan na ngang hindi nakahinga. Hayop ka, Tessa, kasalanan mo to. Pinatay mo ang asawa ko. Mama, walang kasalanan si Deza. Kailangan naman talagang tubuhin ng papa dahil hirap na siyang makahinga. Pinaliwanag na po sa akin ng doktor yun kanina. Huwag niyo nang sisihin si Deza. Tumigil ka! Ipokrita! Ipinagtatanggol mo pang walang yat, walang utang na loob na babaeng yan. Tama na po. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Wala akong pakialam. Hindi nila alam kung anong nararamdaman ko ngayon. Mahal na mahal kong asawa ko. Akala ko pa naman magagaling ang mga doktor at nurse dito pero wala. Lahat kayo mga walang kwenta. Ma, dito rin naman ako nagtatrabaho. Nurse din po ako dito. Dahan-dahan naman po sa pagsasalita. Pag nalaman to ng mga boss ko baka matanggal ako sa trabaho niyan. At bakit ka tatanggalin? Ganon ba kakitid ang utak ng mga taong mayayaman at may pinag-aralan? Isa pa, huwag mong kinakampihan tong ampo ng tatay mo dahil baka maski ikaw, mabingo ka sa akin. Sinasabi ko sa iyo, Malaya, iba ko magalit. Bahala nga kayo. Mabuti pa't asikasuhin ko na po yung papeles natin dito sa ospital para maayos na yung cremation ni Papa. Anong cremate? Anong pinagsasasabi mo? Ipapasunog mong tatay mo? Hindi ako papayag. Hindi, Malaya. Iuuwi ko ang tatay mo ng buo. Tita Esther, humihingi po ako ng tawad kung palagay niyo na pabayaan ko po si Tito Mark. Pero tita, infectious disease po yung naging sakit niya. Bawal pong iuwi ang bangkay. Bawal po ang lamay sa mga panahong to eh. Anong bawal-bawal? Anong karapatan yung saklawan ang gusto ko para sa asawa ko? Iuuwi ko siya ng buo. Huwag ka na magsalita at tatamaan ka na sa akin. Bakit, Desa, hinayaan mo mangyari to sa tito mo? Mahal na mahal ka ng asawa ko, tinuring kang isang anak, pero nagawa mo siyang ipahamak. Kung hindi mo sana ako kinumbinsi na kailangan siyang matubo, sana buhay pa siya ngayon. Walang iya ka! Hindi kita mapapatawad, kasalanan mo lahat ng ito! Doon na bumigay ang kanina pang pinipigilang emosyon ni Deza. Napahagulgol na siya ng iyak. Hindi na niya makayanan ang matinding sakit na kanyang nararamdaman habang nililibak siya ni Aling Esther. Mahal niya ang kanyang tatay-tatayan at hindi rin niya ginusto ang nangyari dito. Ngunit alam niya sa sarili niya na alam ni Mang Mark kung paano niya ito inalagaan sa loob ng intensive care unit kahit pa ilang beses siyang pagsabihan ng mga kasamahan na huwag masyadong ma-expose sa sakit ng ama dahil nga nakakahawa. Si Mang Mark ay best friend ng kanyang yumaong ama. Sabay na naaksidente ang kanyang mga magulang noong siya'y kasalukuyan pa lang na nag-aaral ng high school. Wala siyang kilalang ibang kamag-anak kaya naman ang best friend ng ama niya ang tumayo niyang guardian at tagapangalaga. Naging isang mabuting ama sa kanya ang lalaki kahit pa hindi siya nito kadugo. Pinakain, binihisan at pinag-aral siya ng walang hinihinging kapalit. Nasabi niya yon dahil ang pera at ari-arian na ipinamana sa kanya ay saka lamang niya nahawakan noong siya ay nag-18 anyos na. At hindi naman siya pinagbayad ng taong nag-alaga sa kanya. Kaya naman malaki talaga ang naging utang na loob niya kay Mang Mark na siyang isinusumbat ni Aling Esther mula pa nang magkita sila. Anak, nakikiusap ako. Ayaw lang tatay mong makikremate. Huwag, anak. Hindi po papayag ang ospital, Mama. Marami na pong cases na ganito dito. Wala pong namatay sa COVID na naiuwi ng pamilya para paglamayan.
I'm sorry, Ma. Kailangan talagang i-cremate ni Papa. Diyos ko, Mark. Asawa ko. Ano tong nangyari sa atin? Patay ka na nga pero ayaw ka pagbigyan ng maayos na libing ng anak mo. Ano ba? Hindi ako may gusto nun. Protocol yun dito sa ospital at hindi po namin pwedeng baliin. Ito kasing babae na to eh. Sana ikaw na lang ang nagka-COVID. Sana ikaw na lang ang namatay. Hayop ka talaga, Deza. Alam ko pong galit na galit kayo sa akin dahil sa nangyari. I'm sorry po. Patawarin niyo po ako kung may naging pagkukulang man ako. Hindi mo naman kasalanan, Deza. Anong hindi kasalanan? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Nilalaglag mong sarili mong ina? Tama na, Mama. Kanina ka pa. Nagkakampihan kayong dalawa. Ikaw, Deza, makinig ka. Simula sa araw na ito, pinuputol ko na ang lahat ng ugnayang meron ng pamilya namin sa namayapa mong magulang. Itong tatandaan mo, yung pagpapatawad, hindi ko yun ibibigay sa'yo. Habang buhay kitang kamumuhian. Ngayon pa lang, maski ang pagkakaibigan ninyo ng anak kong si Malay ay hindi ko napapayagan. Hindi naman po yun tama, Tita Esther. Sana wag naman po pati ang alaala ng pagkakaibigan ng magulang ko at ni Tito Mark idamay nyo. Ako na lang po. Tsaka, bakit sa akin nyo po sinisisi ang lahat? Hindi naman po ako Diyos para magdesisyon kung sinong dapat at hindi dapat mamatay. Wala ho akong kasalanan. Kung sana nung nagsisimula pa lang yung sintomas niya, tinakbo nyo na po siya sa ospital. Baka buhay pa po siya hanggang ngayon. Batang walang hiyang ito! Ano gusto mo? Sisihin ko ang sarili ko? Bastos ka! Wala kang utang na loob! Hindi na nga nakapagtimpi sa galit si Aling Esther. Sinugod niya si Deza at walang awang pinagsasampal siya. Nawala ng balanse ang dalaga dahil sa ilang pagsangga niya sa mga sampal. Natumba siya at muntik nang tumama ang kanyang mukha sa sahig. Ngunit hindi pa rin nakontento ang matanda. Ipinagpatuloy nito ang pagsampal at pagsipa sa katawan niya. Ibinuhos nito ang lahat ng galit sa mundo. Agad namang nagsilapitan ng ibang kasamahan nila sa ospital at inawat sa pagwawala ang matanda. Inawat na rin ni Malaya ang kanyang ina at niyakap ito upang tumigil na habang patuloy pa rin itong nagmumura at tila isinusumpa si Deza. Tama na po, Ma. Nakakaya ng ginagawa niyo. Ako pa bang mahihiya? Malaya, namatay ang tatay mo sa ospital na to dahil pabaya ang mga empleyado rito. Lalo nang walang yung Deza na yan. Virus ang naging sanhi ng kamatayan ni Papa. Hindi po tama na isisi niyo sa mga kasamahan kong nangyari, Ma. Hindi niyo na po alam kung anong naging sakripisyo namin dito sa ospital. Kaya please lang, tama na po. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi mawawala ang galit ko sa ospital na ito. At sa kapabayaan ng walang utang na loob na babaeng yan. Tahimik na lang na nakinig si Deza. Hinayaan na lamang niya si Aling Esther dahil alam niyang marahil ay sobra talaga itong nasasaktan sa pagkawala ng mabait na asawa. Ngunit sa pananahimik niyang yon ay nakakaramdam na rin siya ng pagkadismaya sa sarili. Siya man sa sarili niya ay alam niyang hindi niya naibigay sa ama-amahan ng 100% pag-aalaga dito dahil na rin sa limitado nilang pakikipaglapit sa mga pasyenteng may sakit na COVID. Wala nang nagawa ang dalaga kundi ang haplusin na lang ang masasakit na pisngi. Doon nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Imbis na magalit ay awang-awa siya sa mag-ina. Ilang sandali pa ang tahimik niyang pagluha ay naging isang malakas na paghagulkol. Hindi na rin niya makayanan ang paninikip ng kanyang dibdib at sa emosyong kanina pa niya pinipigilan. May ibang mga tao na rin na nag-uumpisang magkumpulan at manood sa kanila. May ilan pa nga na kumukuha na ng video. Ilang sandali pa ay bigla na lamang nag-hysterical si Aling Esther. Napasalampak na rin ito ng upo sa sahig saka malakas na umiyak.
Diyos ko po, ang asawa ko. Gusto ko makita ang asawa ko. Para niyo ng awa, huwag niyo siyang sunugin. Iuwi ko ang asawa ko. Naiyak na rin ang dalagang si Malea. Nakita ni Deza ang paglapit ni Ariel sa kanya. Binitiwan siya ng mga kasamahan at si Ariel na ang umalalay sa kanya. Nakayakap ito sa kanyang bewang, tamang-tama lang ang puwersang yun upang hindi siya mabuwal. Nakakaramdam na rin kasi siya ng panghihina dahil sa matinding emosyon. Agad siyang dinala ng lalaki sa nurse station at doon kinausap. Tahan na, hindi mo kasalanan ang mga nangyari. Ariel, bakit naman ganun? Hindi ba alam ni Tita Esther na mahal ko si Tito Mark? Para ko na rin siyang ama eh. Yung pakiramdam ko ngayon, para na rin akong namatayan ng ama ng 2 beses. Ang sakit-sakit. Alam ko, kaya lakasan mo ang loob mo. Walang ibang tutulong sa sarili mo kundi ikaw. Maya-maya ay may nakaagaw ng pansin ni Ariel. Isang pasyente na kilalang kilala niya. Ang kanyang lolo Paeng. Panay ang ubo. Ha? Ang lolo ko? Ha? Nilapitan nga ito ng dalawa. Nang makilala ng matanda ang kanyang apo ay napangiti ito. Lolo, ano nangyari? Ba't kayo naisugod dito sa ospital? Ewan ko ba sa buwisit na barangay nyo? Abay, inubo lang ako. COVID na raw. Buwisit na yan. Po? Paano kayo nahawa? Lumabas ba kayo? Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa inyo wag na kayong lalabas ng bahay para hindi kayo mahawa? Hindi nyo na naman ako sinunod ano? Lo, nakakamatay ang sakit na COVID. Hindi to COVID. At mas lalong hindi pa ako mamamatay. Inaatake lang ako ng hika ko eh. Nakakabuwisit na lockdown. Hindi pwedeng lumabas. Abay, nabuburyong na ako sa loob ng bahay. Ang lolo talaga. Ba't ba kasi ang tigas ng ulo nyo? Apo, tulungan mo naman ako. Gusto ko nang umuwi. Ayos naman ako eh. Wala akong COVID. At kung sakali man na mag-positive ako, siguradong dito sa ospital ako nahawa. Teka. Sino ba tong kasama mo? At namumugto ang magandang mata niya. Pinaiyak mo ba? Hindi po, Lo. Si Deza po yan, katrabaho ko. Kamamatay lang kasi ng ama-ama niya sa sakit na COVID. Nako! Hindi totoo ang COVID. Gawa-gawa lang yan ng mga garapal na mayamang negosyante para dumami ang pera nila. Sa face mask at face shield, tiba-tiba na sila. Ako nga alam ko namang simpleng hika lang to. Abay, saang kamay ng Diyos ko kukunin ang pambayad ko sa ospital nyo kapag ginawa nilang positive ang result ng test ko? Lo, hindi po namamanipula ang results ng mga test. Kung positive ka, positive ka. Kung negative ho, makakauwi na din po kayo agad sa bahay at doon nyo itutuloy ang quarantine. Relax lang kayo. Mas mainam na rin na nandito kayo para magamot yung hika nyo kung hika man yung nararamdaman nyo. Tignan nyo, nahihirapan na kayong huminga. Quarantine. Ginagawang preso ang mga tao. Kahirap na nga ng buhay Mas lalo pang pinahihirap. Natigil sa kakareklamo ang matanda nang may nagtulak na ng kanyang hinihiga ang kama. Nakasunod naman si Deza at Ariel. Mga lechig bata ito. Saan niyo ko dadalhin? Dadaling ka muna sa isang kwarto, Lo, habang hinihintay ang result ng laboratory mo. Saglit lang naman yun eh. Hindi ka pwedeng magtagal dito sa emergency room dahil alam mo na. Anak ng teteng, sinasabi ko na nga ba eh. Teka, ibaba niyo ako. Uuwi ako, ayoko dito. Ariel, sinasabi ko sa iyo ha, mamamatay ako dito. Pauwiin mo na ako. Lo, hindi pwede. Kailangan mo magamot. Yung paghinga mo, bumibigat na naman. Malakas ako. Kaya kong pagalingin ang sarili ko. Yung mga sumbungerang kapitbahay mo may kasalanan nito eh. Narinig lang akong umubo. Nireport na ako sa barangay na parang isang kriminal. Sinusumpong lang ako ng hika ko eh. Mga leche. Ay nako, kung bakit ba naman kasi dito pa ako naabutan ng lockdown.
Hindi na ako makauwi sa probinsya. Tiyak na hinahanap na ako ng mga pasyente ko doon. Nanahimik na lamang si Ariel at hindi na sinagot ang kanyang lolo. Doktor po pala kayo, lolo? Hindi, pero isa siyang kilalang albularyo sa bayan namin. Yung mga nanggagamot gamit ang mga halamang gamot. Ayos naman palang lolo mo. Oo naman, ayos yan. Magaling yan at marami namang bumabalik na mga pasyente niya. Totoo namang marami din siya nagagamot eh. Alam ko yun, kasi sa kanya ako lumaki. Tumigil sila sa pag-uusap nang marating na ang silid na pagdadalhan sa matanda. Ayusin ko lang yung magiging higaan ng lolo mo. Oh, akala ko nurse ka. Nurse naman siya, lolo. Wag na ho kayo magtaka. Sa sitwasyon po namin ngayon dito sa ospital, kailangan na namin magdagdag trabaho. Pero maganda itong si Desa, no, apo? Kung mamalagi ako dito sa ospital, pwede bang si Desa ang mag-alaga sa akin? Bakit naman po, lolo? Gusto ko magandang mag-aalaga sa akin eh. Lolo talaga, umiral na naman ang pagkapabling. Or bakit? Selos ka ba? Nililigawan ka ba nito, Desa? Naku, hindi po. Abay, mahina pala ang apo ko, no? Lo, mabuti pa'y magpahinga na kayo. Kailangan nyo magpalakas. Teka, ilang araw nga ba kung mamamalagi dito? Kung okay ka na po, pwede na kayong lumabas. Pero kung mag-positive po kayo sa COVID, magtatagal po kayo dito sa ospital. Pinakamabilis na yung 2 linggo. 2 linggo? Abay, naloko na. Nakakasira na nga ng ulo yung makulong sa bahay eh. Mas lalo na dito sa ospital. Naku naman, hindi. Iuwi mo na ako, apo. Ayoko dito. Lo, ganun po talaga. Para hindi na kumalat yung sakit. Pandemya po kasi kaya nangyayari to. Ito yung paraan ng gobyerno para makontain yung sakit na nakakahawa. Ang sakit sa pandinig ng quarantine na yan. Noong araw wala naman yan eh. Ay nako, mga tao talaga, sobrang tatalino na maski sakit naiimbento na. Napakamot na lang ng ulo si Ariel sa kakulitan ng kanyang lolo Paeng. Pagkatapos nilang maiayos ang silid nito ay nagpaalam na rin ang dalawa para sa iba pa nilang pagtugon sa kanilang tungkulin. Unang nagpaalam si Deza at naiwan sandali si Ariel sa loob. Pagkalabas ng dalaga ay nakitang nakasunod na rin sa kanya si Ariel. Naroroon pa rin sina Malaya at Aling Esther. Sa pagkakataong yun ay payapa na itong nakaupo sa mahabang upuan yari sa oroka na plastik. Oh, ba't ganyan ang itsura niyong dalawa? Ang lolo kasi ni Ariel sinugod din sa ospital. Mukhang tinamaan din ng COVID. Mamamatay din ang lolo mo kapag ipinagtiwala mo dyan sa babae niyan. Babaya yan eh. Huwag kang magtitiwala dyan. Mama naman, huwag na nga ho kayo magsimula ulit ng gulo. Nakakahiya kay Ariel oh. Ayos lang. Malakas at palaban ang lolo ko. Hindi siya mamamatay. Saka, hindi pabaya si Desa sa kanyang trabaho. Pasensya ka na Ariel sa mga nasabi ng mama ko. Bigla na lang hinaplos ni Malaya ang braso ng binata na ikinagulat ni Ariel. Dahil sa pagkabigla, hindi sinasadyang natabig niya ang braso ni Malaya na parang napasok. Hindi nakaligtas sa mga mata ni Malaya ang reaksyon ni Ariel. Pasensya na. Hindi kasi ako sanay sa ganong paraan ng pagkakahawak eh. Okay lang. Gusto ko lang naman matanggal ang pag-aalala mo para sa lolo mo at paghingi na rin ng pasensya sa sinabi ni Mama. Ayos na yon, pero sana huwag mo na lang uulitin. Dahil sa mga nasabi ni Ariel, napatungo si Malaya at hindi na nagsalita. Lumayo si Ariel sa harap nila. Sinundan naman siya ni Deza. Hindi mo dapat pinahiya ng ganun si Malaya. Pasensya ka na Nainis lang kasi ako sa sinabi ng nanay niya eh. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa. Ibibili kita ng food mo. Naku, wag na. Wag ka na mag-abala pa.
Hindi pa naman ako gutom, Ariel eh. Tsaka parang wala rin akong gana. Medyo masama ang pakiramdam ko eh. Doon biglang napahawak sa noo ni Deza si Ariel. Agad namang napatingin si Malaya sa kanilang mga ginagawa. Nang mapansin ni Deza na sa kanya nakatingin ang mag-inang Malaya at Aling Esther, napaatras siya at iniwan sa lugar ang nabiglang binata. Haliparot! Malandi! Kung alam ko lang na nag-aalaga ko ng ahas at tutuklawin ako, pinatay ko na sana yan nung una pa lang. Saad ni Aling Esther sa katabi nitong anak habang nakaupo pareho at pinagmamasdan ang papalayong si Deza. Kasunod naman ito ay ang pagtalikod din ni Ariel. Kita mo na, hindi mo makukuha ang lalaki niyan kapag may umaahas na sa kanya. Mama naman, para ko na rin kapatid si Deza, bakit niyo siya pinagsasalitaan ng ganyan? Ipokrita! Huwag kang bulag sa nararamdaman mo. Kung mahal mo, ipaglaban mo. Hindi ako bobita para hindi makita ang ginawa sa'yo ng lalaking yon. Kunwari ayaw pahawak, pero pagdating kay Deza, siya pa talaga ang unang nagdampi ng palad sa noo. Hayaan na po natin. Kung ayaw sa akin ni Ariel, ayos lang naman po. Hindi ko naman po ipipilit ang sarili ko sa kanya. Tanga! Hindi ganun ang tunay na labanan sa mundo, Malaya. Kailangan mong maging palaban. Paano susunod ka sa yapak ko kung ganyan ka kahina? Ayaw ko naman po maging katulad niyo. Anong ayaw? Hindi pwede. Kailangan maging magkaparehas tayo. Kailangan mong maging katulad ko para mas maging malakas tayo. Naguguluhan ako, Mama. Huwag na muna natin pag-usapan yan ngayon, please. Ayos lang. O sige, yung pinapagawa ko sa'yo, nagawa mo na ba? Opo, nandito na po yung mga gamit ni Papa sa paper bag na to. Ayos, akin na yan. Ano po bang gagawin niyo dito? Huwag ka nang masyadong maraming tanong. Ako nang bahala dito. Siya nga pala, anong oras ba dadalhin sa atin ang abo ng ama mo? 2 oras na yata tayo naghihintay dito pero wala pa rin ang mga nag-cremate sa papa mo. Marami na rin po kasing namatay ngayong araw, Ma. Kaya maghintay lang po tayo dito sandali. Natigilan namang muli si Aling Esther dahil sa narinig. Samantala, sa locker room na dinala si Deza ng kanyang mga sariling paa. Isang malakas na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Pilit na kinakalimutan ang pakiramdam ng mainit na palad ni Ariel at kung paano siya alalayan at ipagtanggol sa pang-aaway sa kanya ni Aling Esther. May lagnat ka ba? Ay, pesting kabayo! Halos mapatalon sa sobrang gulat ang dalagang si Deza nang biglang magsalita sa likuran nito si Ariel. Sinundan talaga kita rito. Uy, bawal ka rito! Locker ito ng mga babae! Naparito lang naman ako para ibigay sa'yo ito. Natoon ang kanyang paningin sa hawak na singsing ni Ariel. Ano yan? Magpo-propose ka ba sa akin? Sira. Singsing yan nayari sa tanso. Binigay sa akin niya ni Lolo kanina. Pinabibigay niya sa'yo saka may kasama tong palito ng posporo. Para saan daw yan? Protection mo daw sabi niya. Isuot mo kasi may nakita daw siyang masamang pangitain tungkol sa'yo eh. Masamang pangitain? Ano naman daw yun? Tsaka, bakit mo ipapasuot sa akin yan eh? Alam mo namang bawal ang alahas sa duty. Pwede mo namang ibulsa eh. Tulad nito oh. Pareho tayo, may ganito rin ako. Protection to sa mga mangkukulam. Parang anting-anting. Hindi ko nga lang alam kung anong tawag dito. Hindi ko naman naitanong kay Lolo. Sorry, hindi kasi ako naniniwala sa ganun lalo na sa mga anting-anting, Ariel. Ha? Pero... Itago mo na lang muna ang singsing at palito ng posporo na yan. Pero concern lang naman kasi ako sa'yo. Ayoko may mangyaring masama sa'yo eh. Bakit? Umamin ka nga? May gusto ka ba sa akin? Paano kung meron? Matagal na naghari ang katahimikan sa pagitan ng dalawa habang nakatitig sa isa't isa. Bumalik lamang sila sa kani-kanilang mga sarili nang marinig ang boses ni Malaya sa kanilang likuran. Ay, Diyos ko po!
Anong ginagawa mo rito, Ariel? Hindi maitago ni Malaya sa boses nito ang pagkadismaya sa nadatnan, maging ang pagdako ng paningin nito sa hawak sa palad na singsing ni Ariel. Namumula ang mga matang nagpalipat-lipat ang tingin ng dalaga sa kanilang dalawa ni Ariel. Kumunot ang noo ni Malaya dahil walang umimik sa dalawa. Huy, ano ba? Sakalang natauhan ng dalawa. Si Ariel ang nakabawi agad sa pagkabigla at isinilid agad nito ang hawak na singsing sa bulsa nito. Sige, kailangan ko na lumabas. Pasensya na. Halos mataranta ang binata sa paglabas ng locker room. Naiwan namang natitigilan si Malaya at Deza. Ano yun? Ewan ko sa lalaking yun. Kumusta ka? Ayos lang naman. Huwag ka na mag-alala. Naiintindihan ko si Tita Esther. Sorry Wala nga yun. Ano ka ba? Kinausap ko na si Mama. Naipaliwanag ko na sa kanyang lahat. Parang unti-unti naman na niyang naiintindihan, Deza. Magantay lang tayo ng konting panahon Mawawala din ang galit niya sa'yo. Salamat. Siya nga pala, yung abo ba ni Tito, nakuha niyo na? Oo, inaasikaso na ni Mama ang lahat ng mga dokumento dito sa ospital. Mamaya, sasabay na ako umuwi. Kailangan ko samahan si Mama sa bahay. Baka kung ano nang mangyari sa kanya, ayaw kong pati siya mapahamak. Di pa ako handang mag-isa, Deza. Mabuti nga yun. Nakapag-emergency leave ka na ba? Oo, effective na siya ngayon. Siya nga pala. Heto, pinabibigay ni Mama. Ha? Ano to? Kinuha ni Deza ang hawak na paper bag ni Malaya at tiningnan ang laman. May nakabalot na pagkain sa loob. Meron ding isang kahon ng face mask na bukas na at alkohol. Para saan to? Peace offering. Sa kanya ba talaga galing to o sa'yo? Sa kanya talaga galing yan. Biglang tumulo ang luha ni Deza nang marinig ang sinabi ng kanyang kaibigan. Kahit papaano'y nabawasan ang bigat na kanyang nararamdaman sa dibdib. Maraming salamat dito Pasabi rin kay Tita Esther. Patawaran niyo rin sana ako sa mga nasabi ko kanina. Oo na, ingat ka Ikaw rin. Lumabas na rin si Malaya. Si Deza naman ay napapangiting pinagmamasdan ang mga pagkain na ibinigay sa kanya ni Tita Esther niya. Bigla na lang nawala ang bigat na nararamdaman niya sa dibdib. Dahil sa wakas, nawala na ang galit ng matanda sa kanya. Masiglang-masigla ang mukha ni Deza nang lumabas siya sa locker room. Bago tuluyang matapos ang kanyang break, ay kumain na siya bago dumiretso sa nurse station. Naghihintay sa kanya doon si Ariel. Kumain ka na? Oo, tapos na. Salamat sa pagkain nabusog ako. Marami rin akong nakain kasi binigyan pa ako ni Malaya. Ha? Akala ko ba galit sa'yo yung dalawa na yun? Hindi naman galit sa akin si Malaya Pero si Tita Esther, sabi niya okay na daw. Napaliwanagan na niya. Siya pa nga raw nagbigay sa akin ito Ipinakita niya sa binata ang kanyang bitbit. Napalabi naman ang binata. Ba't kanya bibigyan ng ganyan? May mga ganyan naman tayo. Dami-dami nating supply ng alcohol at face mask Nakakapagtaka naman. Hindi ko rin alam pero tinanggap ko na. Palitan mo na yung face mask mo. Eto Kukunin ko yan. Pero, kunin mo na rin tong binibigay ni Lolo. Diyan mo muna yan sa'yo. Kapag nagtanong sa'yo, ang sabihin mo binigay mo na sa akin. Tinuruan pa ako magsinungaling. Baka naman hindi ka naniniwalang galing talaga to kay Lolo. Ang kulit mo. Sige na nga, akin na yan. Ibubulsa ko na lang. Nagpatuloy na sa trabaho ang dalawa. Natapos ang magdamag na yon na hindi na sila masyadong nakapag-usap dahil sa pagiging abala nila sa trabaho at sa dami ng mga na-admit na pasyente. Madaling araw nang muling bisitahin ni Deza ang lolo ni Ariel.
Pagpasok niya sa loob ay kaagad siyang sinalubong ng ngiti ng matanda. Kumusta po, Lolo? Bakit parang hindi naman kayo natulog? Madaling araw pa lang ho, gising na po kayo. Hindi kasi ako talaga sanay na matulog sa ospital, Iha. Kanina ko pa sinusubukan na matulog pero paidlip-idlip lang. Ganun po ba? Lolo, negative naman ho kayo sa COVID ayon sa resulta ng lab test nyo. Pero mamaya, kapag nag-rounds ang doktor, siya na lang po magsasabi ng tungkol sa kondisyon nyo. Ay, salamat naman kung ganun, Iha. Nako, lagot talaga sa akin yung kapitbahay na sumbungero. Malilintikan talaga sa akin yon. Hayaan na po ninyo, Lolo. Baka nag-aalala lang po siya sa inyo kaya po nireport kayo. Natanggap mo ba yung pinabibigay ko sa'yo na singsing kay Ariel? Ingatan mo yun, ha? Opo, nakuha ko po at natanggap ko. Salamat po. Para saan po ba yon? Hanggat maaari, pwede mo bang isuot yun sa daliri mo? Nakikita ko kasing kailangan mo ng proteksyon, Iha. Ho? Protection ho para saan? May nakikita akong isang itim na aninong palaging nakasunod sa'yo. Sa kanyang narinig ay pasimpleng napalingon si Deza sa kanyang likuran. Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang kilabot na gumapang mula sa ibaba ng kanyang gulugod pataas hanggang sa kanyang batok. Ang intindi kasi ng dalaga ay bukas ang third eye ng matanda at nakakakita ito ng mga multo. Doon lang siya takot sa mga hindi niya nakikita na posibleng nasa tabi-tabi lang niya. Pero batay sa ekspresyon ng mukha ng matanda, seryoso ito sa mga nasabi. Si Lolo naman nanakot pa. Ayoko ho sa multo. Mahina po ako pagdating sa ganyan. Hindi naman multo nakikita ko Isang itim na kapangyarihan. Isang banta na may naghahangad sa'yo ng kapahamakan. May gustong kumulam sa'yo, Iha. Ha? Kulam? Pero sino naman pong kukulam sa akin? Totoo po bang may mga mangkukulam? Hindi ka naniniwala sa kulam? Hindi po masyado Pwes, sa ilang araw, malalaman mo din na totoo ang mga sinasabi ko. May nagtatangka sa'yo, Iha. Ramdam ko na galit sa'yo. Mag-iingat ka. Salamat po, Lolo. Salamat po sa pag-aalala. Nako, matanda na ako sa ganitong sistema, Deza. Sigurado ako sa nakita ko. Ay, kinabahan naman ako, Lolo. Kaya't ang mabuti pa, habang maagay isuot mo muna ang singsing na ibinigay ko sa'yo. Ang palito naman ng posporo, pantaboy malas lang. Hindi kagaya ng singsing. Kaya nito mapawalang bisa ang itim na kulam sa'yo. Pero kung hindi mo yun magagawa, wala ring saysay ang kapangyarihan ng singsing. Huwag mo nang gayahin si Ariel. Nako, matigas ang ulo noon. Bumukas ang pinto at iniluwanag si Ariel kasama ang doktor na nagra-round sa mga pasyente. Ilang pagsusuri lang ang ginawa nito ay lumabas na rin ang silid ng matanda. Pagkatapos asikasuhin ni Deza ang matanda ay tumuloy na ito sa nurse station. Dumating si Ariel na may hawak na 2 tasa ng kape. Oh, magkape ka muna. Iniabot ni Ariel ang dala nitong paper cup kay Deza. Mukhang seryoso ang mga pinag-uusapan niyo ni Lolo kanina. Talaga bang ganun magsalita si Lolo Paeng? Hindi tuloy mawala sa isip ko yung mga sinabi niya kanina tungkol sa anino raw na nakikita niya raw sa likuran ko. Diyos ko, hindi pa sumasablay ang lolo ko sa mga sinasabi niya. Umupo muna sa tabi niya si Ariel at pagkatapos mailapag ang kape nito, ay dinukot nito ang singsing na nasa bulsa. Alam mo ba kung bakit ako binigyan ni Lolo ng ganito? Kasi daw yung pamilya ng albularyo ang palaging target ng mga mangkukulam na natatalo. Maingat si Lolo. Ayaw niyang madamay ako sa galit ng mga masasamang mangkukulam na yun. Pero sabi niya,
Yang binigay niya sa'yo ngayon, pagmamay-ari daw ng nanay ko. Bakit ibinigay niyo sa akin? Nasaan bang nanay mo? Hindi ko naman siya nakilala eh. Sanggol pa lang ako nung inabandon na niya ako at iniwan sa pangangalaga ni Lolo Paeng. Hindi ko pa siya nakikita kahit minsan. Yung singsing na yan, iniwan niya rin kay Lolo. Yang singsing mo, bakit di mo sinusuot? Isang beses ko lang to sinuot pero dinalaw ako ng isang masamang panaginip eh. Hanggang sa nauwi sa bangungot, natakot ako. Kaya inubad ko at palagi na lang nasa bulsa ko. Bangungot? Anong klaseng bangungot? May nakikita akong babae pero hindi malinaw yung mukha niya. Ewan, pero sa panaginip ko takot na takot ako sa kanya. Naku, mabuti at di pa ako nakumbinsi ng lolo mo. Baka mamaya niyan, ako naman ang bangungutin. Wala pa naman akong kasama sa bahay. Isinilid naman ni Ariel ang singsing sa bulsa nito saka dinampot ang inilapag na kape at uminom hanggang sa maubos yon. Ganoon din ang ginawa ni Deza. May dala ka bang alkohol dyan? Oo. Kumuha lang ako ng konti sa binigay na alkohol ni Tita Esther at nilipat ko sa may pang-spray na bote. Teka. Ito, nasa bulsa ko pala. Pagkatapos kunin ng alkohol ay binigay niya yon sa binata. Pagdating ng 8:00 ng umaga ay nagkasundo ang dalawa na sabay na lamang uuwi kasama ang Lolo Paeng ni Ariel. Matyagang naghintay si Deza katabi ang matanda habang inaayos ni Ariel ang discharge paper ng kanyang lolo. Pagkatapos ng lahat ay nagtawag na ng taxi ang binata para makauwi na silang tatlo. Maswerte naman at magkakapit-bahay lamang sila. Pagkababa sa taxi ay narinig nila sa nag-a-announce sa megaphone ng barangay na magkakaroon ng total lockdown sa kanilang barangay dahil sa biglaang pagdami ng cases ng COVID. Lockdown! Ay nako! Mukhang matatagalan pa talaga ako dito, Ariel! Oo nga ho, Lolo. Hindi natin alam kung kailan matatapos to. Tara na nga sa loob ng bahay at naiimbyer na ako. Naiinis ako. Ay, mauuna na rin ako, Lolo Paeng. Magpalakas po kayo ha. Huwag na pong matigas ang ulo, bawal lumabas. Inawat na ng matanda ang anumang sasabihin pa sana ni Deza. Pagpasok sa bahay ay naabutan ni Deza na nasa loob si Malaya. Naghihintay sa kanya. Malaya! Eto, dinala na kita ng sopas na makakain mo. Kumain ka bago ka matulog ah. Salamat, ang bait mo talaga. Siya nga pala, matutulog lang ako saglit ah. Mamaya ako pupunta sa inyo para madalawang lamay ni Tito. Ikaw ang bahala. Si Ariel ba kasabay mo na pag-uwi? Oo, kasama niya si Lolo Paeng eh. Okay. Sige, kumain ka na. Mauna na rin ako. Hintayin kita sa bahay ah. Pagkaalis ng kaibigan ay tiningnan niya ang inilapag na mangkok nito sa ibabaw ng lamesa. Sabay dumampot ng kutsara at tumikim ng sopas. Masarap yon at ang init ay gumuhit sa kanyang sikmura. Naubos niya ang laman ng mangkok. Samantala, sa bahay naman ni na Ariel at Lolo Paeng. Oh, bakit parang namumutla ka, Ariel? Wala po ito. Napagod lang siguro ako sa trabaho at wala ring tulog. Ay, ganun ba? Sige, magpahinga ka muna at ipagluluto kita ng lugaw para mainitan na sikmura mo. Pero bigla ay nakarinig ng sunod-sunod na katok sa labas ng pintuan. Nagkatingi na naman sina Ariel at Lolo Paeng. May hinihintay ka bang bisita, Apo? Baka ho si Deza yan, Lo. Pagbuksan nyo nga po at magpapalit muna ako ng damit. Sige at pagbubuksan ko ng pinto si Deza. Nagtungo ang matanda sa tapat ng pintuan at marahang hinila ang seradura. Bumungad sa matanda ang maganda at maputing si Malaya na ubod ng tamis ang ngiti. Ang akala siguro nito si Ariel ang magbubukas ng pinto dito, kaya nang makita nito na si Lolo Paeng, gumuhit agad ang pagkadismaya sa mukha nito. Si Ariel po? Pumasok ka. Nagbibihis lang.
Hintayin mo na dito sa sala. Dumiretso naman ang pasok ang dalaga, saka inilapag ang mangkok na dala at nagpalinga-linga sa loob ng apartment. Sa puntong yun naman ay itinuloy ng matanda ang ginagawa nito sa kusina, pero mas madalas itong sumusulyap sa kinaroroonan ni Malea. Nakakunot ang noo na hindi mapakali, para bang gusto nitong umalis na ang babae. Dinalan lang kita ng sopas, tsaka nabanggit sa akin ni Deza na nandito daw ang lolo mo, pero aalis na rin ako agad nang makapagpahinga ka. Salamat. Hindi ka na sana nag-abala pa. Mamaya na lang kami pupunta ng lolo sa bahay nyo. Sige, asahan ko yan ha. Aalis na rin ako agad ha. Marami pa kasi akong gagawin sa bahay. Sige, salamat sa sopas ha. Pagkaalis ng babae ay mabilis na lumapit si Lolo Paeng sa kanyang apo. Magkakakilala ba kayong tatlo ng bisita kanina? Opo lolo, magkababata po silang dalawa ni Deza. Sobrang bigat ng enerhiyang naramdaman ko sa dalagang yun eh. Mag-iingat ka sa kanya ha. Saka halata kong may gusto siya sa'yo. Matagal ko na pong alam na may gusto siya sa akin, Lo. Pero kapatid lang ang tingin ko sa kanya. May iba na po akong napupusuan eh. Si Deza. Tahasan at prangkang pahayag ng matanda sa binata. Namula naman bigla ang mukha ni Ariel. Biglang sumeryoso ang mukha ni Lolo Paeng nang bigla itong tumingin sa nakangiting binata. Pwede bang iwasan mo ang babaeng yun? Hindi ko gusto ang aura niya. Parang nararamdaman ko na hindi kayo pwedeng dalawa. Si Lolo naman hindi ko naman po talaga gusto si Malea. Basta. Wag mo nang kainin niyang sopas ha. At baka mamaya may gayuma pa yan. Ang lolo naman, dinadamay pa ang pagkain. Saka nasa makabagong panahon na po tayo, Lolo. Wala na pong gayu-gayuma. Bahala ka. Kung ayaw mong maniwala, di wag. Ang lolo parang bata nagtampo na agad. Parang binibiro lang eh. Hirap sa'yo palagi mong dinadaan sa biro eh. Pareho kayo ni Deza na hindi sinusuot ang ibinigay kong singsing. Padabog na bumalik sa kusina ang matanda. Nanghingiti namang napapailing si Ariel sa pagmamaktol na yon ni Lolo Paeng niya. Kinapa niya sa bulsa ang cellphone at nag-text kay Deza para itanong kung anong oras ito pupunta sa bahay ni Malea. Naku, nakatulog na yata. Walang reply eh. Saka inilapag ang aparato sa lamesa katabi ng mangkok na may lamang sopas. Tinuyo muna ng binata ang buhok, saka lumapit sa upuan. Nang tuluyan ng makaupo si Ariel sa harap ng isang lumang lamesa, ay sinimula na ni Ariel ang pagkain ng sopas. Hindi na niya inalok ang matanda dahil tatanggihan lamang nito ang sopas. Mauuwi lang sa sermon ang pag-aalok niya rito. Matapos kumain ay diretso na siya sa kanyang kwarto para magpahinga. Kinuha niya ang cellphone saka itinabi sa kanyang ulunan. Pagkatapos ay dinapuan na rin ng antok ang binata. Samantala, sa bahay naman ng mag-inang Malea at Aling Esther, ay makikita itong nag-uusap sa harapan ng urn ni Mang Mark. Mama, tama po kaya itong ginawa natin? Bakit? Nakukonsensya ka ba? Mahina ka kung ganon, Malea. Sa panahong ito, hindi pwede ang ganyan. Mahina ang loob. Tayong inargrabyado dito, kaya huwag kang maging mahina. Kinuha lang natin kung anong dapat na sa atin. Hustisya para sa pagkamatay ng ama mo. Ang hustisya para sa pagmamahal mo na hindi nasusuklian ng hayop na lalaking yon. Pero baka pumapatay mo sila eh. At bakit ko naman sila papatayin? Maliban kung hindi nila kayang mapaglabanan ng sakit at sila mismong kumitil sa kanilang buhay. Natatakot ako. Pwede bang huwag na nating ituloy ito? Hindi pwedeng itigil ito, Malea. Nasimulan na, kaya kailangang tapusin. Kailangang pagbayaran ng babaeng yun ang kasalanan niya. Pero wala naman siyang ginawang mali eh. Anong wala? Siya ang nangumbinsi sa akin na patubuhan ng papa mo. Siya ang pumatay sa asawa ko.
Ang walangyang babae na yon. Tsak na hindi magugustuhan ni Papa ang ginagawa natin, Ma. Mahal na mahal niya si Deza eh. Patay na ang iyong ama. Wala na siyang magagawa pa ron. Tsaka, hindi ko sila papatayin. Hindi rin nila mahahalad ang kinukulam ko sila kaya malinis ang paraan ko. Maliban na lang kung may magsabi sa kanila at traidorin mo ang sarili mong ina. Paano kung makahanap sila ng albularyong posibleng lumaban sa kulam ninyo, Mama? Paano kayo pag nangyari yun? Sa panahon ngayon, imposible. Nag-iisa lang ang mahusay na albularyong kakilala ko. Pero sa nagdaang 24 na taong lumipas, natitiyak kong matagal na tong patay. Napakarami ko po palang hindi alam tungkol sa pagkatao niyo, Ma. Siguro pati ang Papa, hindi niyo rin alam na dati kayong mangkukulam. Mula nang makilala ko ang Papa mo, tumigil na ako sa ganitong gawain. Pero kailangan kong gawin to para sa ikakapanatag ng loob ko. Tsaka isa pa, ayokong naagrabyado ka, Iha. Alam kong mahal mo si Ariel pero yung lalaking yun may pagtingin kay Deza. Ayokong nakikita kang nasasaktan. Kahit pa, Mama, labag sa mata ng Diyos ang paraan nyo ng pagpapakita ng pagganti sa taong nagkasala sa inyo. Matagal na akong masama at marami na akong nagawang kasalanan sa buhay ko. Hindi na ako kilala ng Diyos, anak. Natigilan si Malaya sa narinig. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nalalaman tungkol sa pagkatao ng kanyang ina. Samantala, sa bahay naman ni Deza ay mahimbing pa ring natutulog ang dalaga. Halos 3 oras na rin ang nakakaraan nang bigla siyang magising dahil sa init na nararamdaman. Sumasakit din ang kanyang lalamunan, parang tinutusok. Parang may bumabara. Tinanggal niya ang kumot na nakabalot sa katawan niya at marahang hinaplos ang kanyang leeg. Ano to? Bakit ang sakit? Anong nangyayari sa akin? Tumunog ang kanyang cellphone, hudyat na 12:00 na ng tanghali. Dinampot niya ang cellphone at pinatigil ang alarm. Ngunit bigla din itong tumunog dahil sa tawag ni Ariel. Mabuti at gising ka na. Anong balita? Anong oras tayo pupunta kina Malaya? Ikaw na lang sigurong pumunta kina Malaya. Sabihin mo masama ang pakiramdam ko. Oh, may sakit ka ba? Anong nararamdaman mo? May ubo, diarrhea, sipon, lagnat? Deza, okay ka lang ba? Pakiramdam ko kasi may lagnat ako. Ang init ng singaw ng mga mata ko, tsaka parang pagod. Nanghihina. Pero kaya ko pa naman. Ayos lang ako. Gusto mo puntahan kita dyan? Naku, wag na. Baka mamaya may COVID na pala ako. Mahawa ka pa. Sure ka ba na ayaw mong puntahan kita dyan? Nag-aalala ako sa'yo eh. Wala ka pa namang kasama dyan. O sige, ganito na lang ah. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka, okay? Sige, salamat. Samantala, kina Ariel naman, lingid sa kaalaman ng dalaga ay may iniinda na ring sakit ang binata. Hindi lang ito nagsabi sa dalaga. Maging sa kanyang lolo ay hindi rin ito nagsasabi ng kung ano ang kanyang nararamdaman. Ngunit malakas ang pakiramdam ng matanda. Malakas din ang pandinig niya kaya nalaman niyang may sakit din si Deza. Nilapitan niya ang apo at kinausap. May sakit din si Deza? Ikaw, uminom ka na ba ng gamot? Po? Wala naman akong sakit ah. Anong walang sakit? Tignan mo, namamaga ang mukha mo parang manas na manas. Sinabi ko na kasi, apo, na huwag mong kainin yung sopas na binigay sa'yo ng babae. Sinalat ni Lolo Paeng ang noo ng binata pagkatapos ay hinawakan nito ang kaliwang kamay ni Ariel sa kapinulusahan. Pumikit pa ang matanda habang may kung anong bagay ang pinapakiramdaman nito sa tibok ng pulso ng apo. Ay, Diyos ko po! Ano po yung lolo? Kulam nga! Mayroong kumukulam sa'yo! Ang lolo naman eh. Kung ano-ano na naman ang sinasabi. Ang singsing mo! Nasaan ang singsing? Bakit hindi mo suot?
Lo, minahon ka. Si Desa, kailangan din nating matingnan. Hindi maganda ang kutob ko sa sabay ninyong pagkakasakit. Pero ayaw po ni Desang magpaistorbo eh. Kung talagang may malasakit ka sa kaibigan mo, hayaan nyo kung gamutin kayo. Sandali at kukunin ko lang yung mga gamit ko. Pabuti na lang at nadala ko mga pangtawas at gamit ko sa ritual para makapanggamot. Magpapatingin na lang ho ako sa doktor, Lo. Sapakin kaya kita dyan. Hindi ka nakikinig eh. Sinabi ko ng sakit yan na gawa ng tao. Hindi yan magagamot ng doktor. Baka manganib ang buhay mo. Si Desa? Kailangan mapuntahan natin si Desa. Dahil kung hindi, manganganib din ang buhay niya. Dalhin mo ang mangkok na dala ni Malaya. Mukhang ipinakain sa inyo ang kulam. Paano, Lolo, kung pareho nga kaming nakakain ng sopas? Maliligtas po ba kami? Oo. Kung pagkatapos ng ritual na aking gagawin, ay maisusot na ninyo ang singsing sa hintuturo ng daliri nyo sa kaliwang kamay. Saka lang kayo maililigtas at babalik ang lahat ng kulam sa pinagmulan nito. Anong mangyayari, Lolo, sa kumukulam sa amin? Kapag ang mangkukulam ay may nagawang kasalanan sa una niyang pagkakamali, may posibilidad na habang buhay na niyang pagdusahan ang sakit na ibinigay niya sa inyo. Isang parusa para sa lahat ng kanyang nagawang kasalanan. Paano po kung wala? At ngayon lang siya nakagawa ng kasalanan. Mawawala ang kakayahan niyang mangkulam at lagi nang makakaranas ng bangungot sa pagtulog sa gabi. Yon ang kabayaran sa taong sumapi sa kapangyarihan ng dyablo. Bigla po akong kinilabutan sa mga sinabi niyo, Lo. Dahil nasa loob ng silid na ito ang kapangyarihan ng mangkukulam. Magmadali ka na. Puntahan na natin si Desa. Dalhin mo mga gamit pati ang mangkok. Kailangang hindi tayo mahalata sa pagpunta sa silid ni Desa. Dahil natitiyak kong nakabantay lang ang mangkukulam sa bawat galaw ninyo. Ilang minuto rin nilang inayos ang mga gamit ni Lolo Paeng para sa ritual. Nang maihanda na nila ang lahat, ay nagpunta na sila sa labas upang puntahan si Deza. Samantala, sa silid ni Deza, nagpipigil siya ng pag-iyak habang sinusuri ang thermometer na nakalagay sa kanyang kilikili. Nakita niyang umabot na sa 39 degrees ang kanyang lagnat, masyadong mataas kumpara sa normal na temperatura. Ramdam niya ang panghihina at pananakit ng katawan, ngunit pilit siyang bumangon mula sa kanyang kama. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kabinet at kinuha ang bote ng alkohol. Agad niyang inilagay ang maligamgam na tubig sa palanggana at itinaktak doon ang laman ng alkohol kasama na ang natira pang alkohol sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay kinuha niya ang malinis na face towel at isinawsaw ito sa palanggana. Maingat niyang piniga ang tuwalya bago dahan-dahang ipinunas ito sa mukha, sa braso at sa dibdib upang kahit paano'y maibsan ang init na nararamdaman. Natigil ang ginagawa niya nang marinig na may kumatok sa kanyang pintuan. Tumayo siya upang buksan yon, ngunit pagtayo niya'y napansin niya na may kakaiba sa kanyang binti. Tinubuan ito ng maraming butlig na nagtutubig. Namumula din ang balat noon. Maya-maya ay bigla na lamang kumirot at hindi na niya kaya pang humakbang. Napasigaw siya sa sakit na nararamdaman. Pinilit buksan ang pinto at mabilis na pumasok sina Lolo Paeng at Ariel. Desa! Nanlaki ang mga mata ni Ariel nang makita ang kalagayan ni Deza. Pati si Lolo Paeng ay nagulat din sa kanyang itsura. Anong nangyari sa'yo, Deza? Kanina pa mataas ang lagnat ko, tapos itong mga paa ko, tinubuan ng mga butlig. Makirot, Ariel eh. Nanginginig ang tinig ni Desa habang pilit na sinisilip ang kanyang mga binti na lalo pang namumula. Ramdam niya ang hapdi at kirot na tila mas lumalala bawat minuto. Si Ariel naman ay hindi malaman ang gagawin. Tumakbo siya papunta sa kusina upang maghanap ng anumang pwedeng pampahid o tulong. Sandali lang, Deza. Kukunin ko ang first aid kit.
Samantala, si Lolo Paeng ay lumapit kay Deza. Pinagmasdan niya ang mga butlig sa paa nito. Nagtaka si Lolo Paeng. Napansin niya ang tila kakaibang amoy na nagmumula sa mga butlig na yon. May kakaiba dito, Ariel. Nang bumalik si Ariel dala ang kit, agad siyang lumuhod sa harap ni Deza upang subukan itong gamutin. Ngunit bago pa man siya makapagpahid ng gamot, biglang sumirit ang tubig mula sa mga butlig ni Deza. Napaatras si Ariel sa gulat. Sobrang sakit, Ariel! Parang nawawala na ng pag-asa si Deza. Hindi niya maipaliwanag ang biglaang pagbabago ng kanyang katawan. Pwede ko bang tingnan at hawakan ang pulsuhan mo, iha? Sige po. Iniabot ni Deza ang kanyang braso kay Lolo Paeng. Nanginginig at puno ng takot. Hinawakan niyo ng matanda. Mahigpit, ngunit maingat. Pumikit naman ang dalaga ng mariin. Ang paligid ay tila naging tahimik. Para bang ang buong silid ay naghintay sa susunod na mangyayari. Makalipas ang ilang minuto, binuksan ni Lolo Paeng ang kanyang mga mata. Kita sa kanyang mukha ang seryosong ekspresyon na hindi maitatago. Tahimik niyang tiningnan si Deza, pagkatapos ay si Ariel. Paulit-ulit na nagpalipat-lipat ang kanyang tingin sa dalawa, tila sinisiyasat kung ano ang dapat niyang sabihin. Ito na nga ang sinasabi ko. Talagang tama ang hinala ko na kukulamin nga kayo ng mga taong galit sa inyo. Hindi naman po siguro, Lolo. Baka dala lang po ito ng stress at pagod sa trabaho. Tsaka baka nga po nahawa na ako ng COVID. Sintomas ba ng sakit na yon ang magkaroon ng butlig at pamamaga ng mga mukha ninyo? Mga alagad nga kayo ng medisina, kaya hindi kayo naniniwala sa mga kulam. Pero sige nga, sa tingin nyo ba, paano nyo maipapaliwanag ang biglaang pagkakasakit ninyo at ganyan na kaagad kalala? Ang mga taong nasa likod nito, talagang balak nilang saktan kayo. Hindi ito biro. Naniniwala ako kay Lolo, Deza. Ang sumpa, idinaan nila sa pamamagitan ng pagkain. Tatanungin kita, binigyan ka rin ba ng babae ng sopas? Si Malaya po bang tinutukoy niyo? Opo, binigyan niyo po ako ng sopas kanina bago po ako matulog. Hindi na natapos ni Malaya ang kanyang mga sasabihin nang bigla na lang nanigas ang kanyang panga. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang hawak-hawak ang kanyang lalamunan na parang hindi makapaglabas ng hangin. Tulungan mo ko! Pero hindi na natapos ni Deza ang kanyang pahayag. Bumagsak siya sa upuan ng nanginginig at tila mawawala ng hangin sa katawan. Mabilis na kumilos si Ariel kahit pa masama rin ang kanyang pakiramdam. Agad niyang sinalo si Deza bago pa ito tuluyang bumagsak sa sahig. Deza! Deza! Hindi makapaniwala si Ariel sa nangyayari. Hinihingal siya sa kaba pero hindi siya nagpatinag. Kahit hirap, nagawa niyang buhatin ang dalaga. Marahang inilagay ang kanyang mga braso sa ilalim ng katawan nito. Dinala niya ang dalaga sa silid nito. Lolo Paeng! Tulungan niyo si Deza! Parang awa niyo na! Agad na sumunod si Lolo Paeng sa silid matapos marinig ang sigaw ni Ariel. Kitang-kita niya ang kalagayan ni Deza. Hindi na ito makapagsalita at halos hindi na rin makahinga. Halos nangingitim na ang mga labi nito at ang mga mata ay punong-puno ng takot. Kumalma ka. Mas lalong di natin matutulungan ang kaibigan mo kung magpapanik ka. Kunin mo ang mangkok para masimulan ko na ang ritual. Tumakbo si Ariel palabas ng silid upang sundin ang utos ng lolo niya. Si Lolo Paeng ay lumuhod sa tabi ni Deza at dahan-dahang inilapat ang kanyang palad sa noo ng dalaga at nagsimula siyang magdasal. Maya-maya ay napansin ni Lolo Paeng na nagmulat ng kanyang mga mata si Deza. Hirap pa rin itong huminga pero pilit lumalaban ang dalaga. Huwag kang mag-alala. Gagamutin kita. Sisimulan ko na ang ritual para pansamantalang maibsan ang sakit mo, Deza. Hindi kita pababayaan.
Pagdating ni Ariel ay sinimulan na ng matanda ang ritual. Kumuha siya ng itim na bato mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa noo ni Deza. Paulit-ulit na nagdarasal ang matanda ng isang klase ng dasal na hindi nila nauunawaan. Ipinatong ni Lolo Paeng ang mangkok sa kalapit na lamesa at inilagay doon ang bato pagkatapos. Napakunot ng noo ang matanda. Muli siyang nagdasal at naglabas ng bote ng langis. Pinahiran niya nito ang leeg at mukha ng dalaga. Habang tumatagal ay nakita na nila na parang kumakalma na ang paghinga ni Deza. Nawawala na rin ang panginginig ng katawan nito. Si Ariel na kanina ay nagpapanik na ay biglang napabuga ng hangin. Deza, ayos ka na ba? Pakiramdam ko, nanghihina pa rin ako pero okay na ang paghinga ko. Hindi pa ito tapos, Deza. Kailangan pa nating hanapin kung sino o ano ang nagpadala ng sumpa sa'yo. Hanggang hindi natin nalalaman ang pinagmulan nito, hindi ka pa tuluyang ligtas. Bakit, Lolo? Hindi po ba ang sopas ang dahilan? Hindi. Wala akong nakitang palatandaan na may halong sumpa ang sopas. Bakit? Iniisip niyo po ba na si Maleyang may kagagawa nito? Hinala ko pa lang naman yun, Iha. May naikwento kasi sa akin itong si Ariel kaya silang napaghinalaan ko. Ang kumukulam sa inyo ay gumamit ng pawis ng patay. Napakunot ng noo sina Ariel at Deza. Matagal silang nagkatingi ng dalawa at tumangulang ang binata para ipaalam sa kanya na ang taong kanyang iniisip ay ang babaeng nawala ng asawa. Imposible pong si Malay ang gagawa nito sa akin, Lolo. Isa pa, nakipag-ayos po siya sa akin at binigyan pa nga po ako ng alcohol at face mask bilang patunay ng pakikipagsundo niya. Kung ganon, mukhang alam ko na kung anong bagay na ginamit niya para idikit ang kulam. Isang matalinong pamamaraan na isinabay pa sa pandemyang kumakalat. Ginagamit ang sintomas ng sakit para hindi mahalata ang pangungulam. Po? O, Deza, isa sa kaibigan mo o sa ina nito ang gumawa sa iyo ng pangungulam. Hindi po ito magagawa ni Tita Esther o ni Malea. Para ko na po kasi silang pamilya eh. Paano nila ako gagawa ng ganito? Natigilan si Lolo Paeng sa sinabi ni Deza. Ramdam niyang malalim ang koneksyon ng dalaga sa mga taong yon. Ilang sandali pa, tumingin siya kay Ariel. Muling binalingan si Deza ng tingin. Tila nag-iisip ng malalim. Pwede ko bang makita ang face mask at alcohol? Ako na ang kukuha. Opo, nasa bag ko po. Mabilis na kumilos si Ariel. Agad niyang dinampot ang bag na itinuro ni Deza at iniabot ito sa kanya. Kinuha naman ni Deza ang isang kahon ng face mask at alcohol mula sa loob ng bag at iniabot yon kay Lolo Paeng. Pinagmasdan muna yon ng matanda. Tila tinitimbang ang mga bagay sa kanyang isipan bago dahan-dahang inilagay sa lamesa ang mga gamit. Kumuha ng konting papel si Lolo Paeng, saka ito sinindihan at inilagay sa mangkok na pinaglagyan ng sopas. Sunod niyang ibinuhos ang alkohol at itinapon ang face mask dito. Kaagad na nagsimulang magningas ang apoy. Ilang sandali lang, biglang nagbago ang kulay ng usok. Hindi itong karaniwang kulay abong usok mula sa nasusunog na papel at alkohol. Nagulat si Deza nang makita ang makapal na itim na usok na bumalot sa mangkok. Halos manlaki ang kanyang mga mata sa takot sapagkat alam niyang hindi ito ordinaryong reaksyon ng apoy. Ang usok ay tila buhay. Umiikot at sumasayaw-sayaw pa ito sa hangin. Lolo, ano pong nangyayari? Ang itim na usok ay simbolo ng isang maitim na puwersang nagpapahirap sa iyo. Kinukulam ka nga at ang pawis ng patay ang ginamit nila. Ito ang sumpang ibinigay sa iyo. Ano po bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, lahat ng naramdaman ng bangkay bago ito namatay ay ang siyang mararamdaman mo hanggang sa ikaw naman ang mawalan ng buhay.
Tessa, nasa face mask ang sumpa! Biglang lumabo ang paningin ni Deza mula sa mga luhang dumaloy. Hindi niya magawang paniwalaan ang kanyang narinig. Hindi. Bakit nila gagawin to sa akin? Alam mo ang dahilan, Iha. Hindi ba? Pero wala naman po akong kasalanan sa pagkamatay ni Tito Mark. Masakit din po sa akin yung pagkamatay niya. Hindi niya lubos maiisip na ang mga taong itinuring niyang pamilya, sina Tita Esther niya at Malea, ay magagawa ang ganitong klase ng paghihiganti. Hindi rin siya makapaniwala na mangkukulam ang mga taong kasama niya sa loob ng napakaraming taon. Patuloy ang pagluha ni Deza. Magagamot pa po ba kami, Lolo Paeng? Lumingon si Lolo Paeng sa kanya. Seryoso ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Deza. Oo, gagaling kayo. Pero kailangan natin ng mabilisang aksyon para hindi na lumala ang kulam. Kailangan ko makausap ang mangkukulam na yun. Payag ka ba na gamitin ko ang katawan mo para saniban ng mangkukulam? Po, sasaniban po niya ako. Ayoko po, natatakot ako. Paano kung puntahan na lang po natin sila at tanungin? Makikiusap po ako sa kanila na alisin ang sumpa sa katawan ko at kay Ariel. Hindi tayo basta-basta makakatawid sa bahay nila, Deza. Kanina nagpa-total lockdown na. Kanina nga lang papunta kami dito eh. May nakita na kaming mga tanod na rumoronda. Lalo pa tayong mahihirapan pag nakita nila na may sintomas tayo. Hindi rin talaga natin pwedeng gawin yon dahil tiyak na ide-deny lang nila ang ginagawa nila sa inyo. Baka tayo pa ang babaligtad. Alam nyo naman siguro ang ibig kong sabihin, di ba? Opo, Lolo. Lo, pwede bang ako na lang ang gamitin ninyo? Ano po ba ang gagawin? Mabuti pa, dahil malakas ang katawan mo kumpara kay Deza. Sige, maupo ka lang dyan at wala ka namang gagawing iba. Tumayo si Lolo Paeng at naglakad patungo sa lamesa. Kinuha ang iba pa niyang mga gamit. Handa ka na ba, Ariel? Oo, Lolo. Gawin niyo na po yung mga bagay na dapat niyong gawin. Pagkatapos noon, pumuesto na si Lolo Paeng at Ariel sa tabi ni Deza. Kinuha ni Lolo Paeng ang isang maliit na bangko at umupo pa harap sa dalawa. Tahimik at seryoso ang kanyang galaw habang inihahanda ang susunod na hakbang. Inabot niya ang isang palito ng posporo at marahang isiningit yun sa pagitan ng mga daliri ni Ariel, kasabay ng paghahawak nila ni Deza ng kamay ng isa't isa. Huwag kayong bibitiw sa isa't isa kahit anuman ang mangyari. Magkahawak kamay ang dalawa habang mariing nakapikit. Ramdam ni Deza ang mainit na palad ni Ariel at yon ang nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya. Dama rin ni Ariel ang panginginig ng dalaga kaya't mas hinigpitan pa niya ang kanyang kapit dito. Handa ka na, Ariel? Huminga ng malalim si Ariel at tumungo. Nagsimula na siyang umusal ng isang matinding orasyon upang mahuli ang espiritu ng kulam. Nang mapansin na nanigas bigla ang katawan ni Ariel, ay doon na niya hinawakan ang daliri nitong may palito at yon ang kanyang diniinan. Samantala sa kabilang bahay naman ay nakaramdam ng kakaiba si Aling Esther. Mag-isa ito sa kanyang silid ng mga oras na yon, nagpapahinga at binabawi ang lakas mula sa ginawang ritual ng kulam kay Deza. Naalala niya na hindi pa pala niya napapasalamatan ng kanyang anak na naipuslit sa ospital ang mga gamit at damit ng kanyang asawa bago ito namatay. Yon ang ginamit niyang sangkap sa sumpa dahil nais niyang maranasan ni Deza kung ano ang naging paghihirap ni Mark. Tumayo siya upang hanapin si Malea. Nasa harap na siya ng pinto nang bigla siyang mapangiti. Sumagi kasi sa isip niya ang kapalit ng pagkamatay ng kanyang asawa, ang pagiging malaya. Na sa wakas ay hindi na siya magkukunwari at maisasagawa na niya ang pangkukulam anumang oras niyang gustuhin. Muling ngumiti ang ginang. Ngunit ang ngiting yon ay hindi nagtagal dahil bigla siyang nakaramdam ng sakit sa kanyang talampakan. Umakyat ang sakit na yon sa kanyang buong binti hanggang sa siya ay tila nawalan ng lakas at natumba.
Napaungol ang matanda dahil sa lakas ng pagkakabagsak ng kanyang katawan. Mama, ano pong nangyari sa inyo? Hindi. Paano? Sa gitna ng sakit na biglang dumating, ay may naririnig na boses si Aling Esther. Marami itong tanong sa kanya ngunit hindi niya magawang masagot. Boses ng isang lalaking galit na galit at ipinababawi ang kulam sa kanya. Hindi ko babawiin ang kulam sa ang pumatay sa asawa ko. Kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya. Papatayin ko siya! Sa kabilang banda ay hindi naman nagpatinag si Lolo Paeng sa pagmamatigas ng mangkukulam na si Aling Esther. Umusal ulit ito ng orasyon at pinahira ng langis ang tiyan at ulo ni Ariel. Sino ka? Sabihin mo sa akin kung sino kang hayop ka! Hindi mo ko kaya. Wala pang kayang tumalo sa kapangyarihan ko kung sino ka mang matanda ka. Gusto mo ba akong subukan? Kinuha ni Lolo Paeng ang bisig ni Ariel at inaktuhan niya itong nilalaslas ang pulso ng apo. Aray ko! Hayop ka! Tigilan mo yan! Akala ko ba'y malakas ka? Bakit sumisigaw ka ngayon sa sakit? Ngayon, sabihin mo na sa akin ang pangalan mo! Malaya, tulungan mo ko! Nanlaki ang mga mata ni Deza nang marinig ang sinabing yon ni Ariel. Kumbinsido na ang dalaga na talagang may kinalaman nga ang mag-ina sa ginawang pangungulam sa kanila. Nanghihina at napalunok si Deza. Ang ebidensya ay naroon na sa harap niya. Bakit? Malaya! Hindi mo ba talaga tatanggalin ang kulam sa dalawa? Hindi! Wala akong tatanggalin na kulam sa kanila! Ganun ha? Aray ko! Sasabihin ko na po! Hindi na po mauulit! Tatanggalin ko na ang kulam! Halos walang tigil sa paghaplos ng sariling dibdib ang binata habang nasa katauhan nito ang taong kumulam sa dalaga at sa kanya. Ako si Nestorlita Salvador. Aray ko! Tama na! Alisin na nga! Alisin ko na! Sa kabilang banda, halos mamilipit naman sa matinding pananakit ng buong katawan ng ginang. Hindi alam ni Malaya kung ano ang gagawin ng mga oras na yon. Nakikita niyang nahihirapan ng kanyang ina, pero tila wala ito sa sariling katinuan at para bang may isang taong kinakausap. Ngunit wala namang nakikita si Malaya. Mama! Sigaw ng dalaga nang makitang bigla na lamang nawala ng malay ang kanyang ina. Tapos na. Dali, isuot nyo na ang mga singsing nyo para hindi niya na maibalik sa inyo ang kulam. Agad namang sinunod ng dalawa ang sinabi ng matanda. Tapos na. Medyo gumana nga ang pakiramdam ko. Ikaw, Deza, anong pakiramdam mo ngayon? Medyo nanghihina pa pero tama ka. Mas magaan ang pakiramdam ko kumpara kanina. Ganyan talaga. Hindi naman basta-basta mawawala ang epekto ng kulam sa katawan ninyo. Katulad din niya ng karaniwang sakit na kailangang magamot at kailangan din ng pahinga para mabilis na bumalik ang mga lakas ninyo. Salamat po, Lolo. Salamat po. Magpahinga lang tayo ng konti. At pamaya-maya ay papupuntahin ko dito yung mga may gawa sa inyo nito. Po? Pero bakit pa po, Lolo? Para tuluyan niyang bawiin ang lahat ng sumpa at kunin ang kabayaran sa kanyang mga nagawang pagkakamali. Hindi po ba pwedeng wag na lang? Ayoko pong mapahamak si Tita Esther. Ayokong masaktan ko uli si Malaya. Hindi pwede, Iha. Kailangan kasi nating tapusin ang ritual. Kumunot ang noo ni Deza. Naguguluhan at nag-aalala. Kahit na alam niyang kinakailangan ng mga hakbang na ito, ayaw niya pa ring mapahamak ang mga taong malapit sa kanya. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Deza. Pero ang panganib na dulot ng mga gawa ng mangkukulam ay hindi dapat baliwalain. Kailangan nating siguruhin na hindi na ito mauulit. Deza, alam kong mahirap. Pero sa mga oras na to,
Kailangan nating maging matatag. Tapusin na natin to. Nang matapos ang kanilang pahinga, nagdesisyon si Lolo Paeng na ituloy ang huling bahagi ng kanyang ritual. Nag-focus siya, kinuha ang kanyang mga kagamitan at umusal ng orasyong mas makapangyarihan kaysa sa una. Magsimula na tayo. Ngayon ay oras na upang ilapit ang mangkukulam. Kailangan mo maghanda, Deza. Isipin mo ang dahilan kung bakit mo ito ginagawa. Hindi lamang para sa iyo, kundi para sa lahat ng naapektuhan ng mga ginawa nila. Sige po, Lolo. Gawin na po ninyo. Ilang sandali pa ay nakarinig sila ng malalakas na katok sa pinto. Ako na po magbubukas ng pinto. Pagbalik ng binata ay kasama na niya sina Malea at ang ina nito na noon ay nakayuko at hindi makatingin kay Deza. Bakit hindi mo ipakita ang mukha mo? Mag-uusap lang tayo. Nang inangat ni Aling Esther ang kanyang mukha ay biglang natigilan si Lolo Paeng. Titig na titig ito sa mukha ng ginang. Itay? Ikaw yung Esther na tinutukoy nila? Anong nangyari? Paano? Bakit ka naging mangkukulam? Hindi ko po sinasadya. Yung kapangyarihang ipinamana ko sa'yo. Akala ko ikaw ang susunod sa mga yapak ko noon. Pero bakit? Natukso po ako ng demonyo. Nung umalis ako sa poder ninyo para magpakalayo-layo, may bumubulong sa akin noon. Hindi ako tinitigilan. Patuloy akong sinusubok. Sunod-sunod na kasawian at kamalasan ang naranasan ko nang umalis ako sa poder ninyo. Kaya sinunod ko po yung mga bulong. Hanggang sa sinubukan kong magbigay ng sakit sa isang taong kinaiinisan ko, napatay ko siya. At doon nagsimula ang lahat. Isa sa pinakamalakas na sumpang natutunan ko ay ang kulam na ginamitan ng pawis ng patay. Hindi mo dapat ginawa yun! Mali! Maling-mali ka sa ginawa mong desisyon! Pwede ka pang magbalik loob. Kailangan mo magbago para mailigtas pa ang kaluluwa mo, Esther! Tutulungan kita! Hindi na kailangan. Ginusto ko na to. Ayaw kong magbago. Kailangan mong magbago para sa mga anak mo! Mga anak? Oo, kailangan mong magbago para sa mga anak mo. Si Malea at si Ariel. Siya yung bagong silang na bata noon na iniwan mo sa akin. Napatitig ng matalim si Ariel sa gawin ni Aling Esther. Kitang-kita ni Deza ang pagkuyom ng palad ni Ariel at parang siya ang hindi nakakahinga sa tagpong yon. Damang-dama niya ang paghihirap ng kalooban ng kanyang tita Esther nang sa wakas, makaharap nito ang inabandonang anak. Apo ko, siya ang tunay mong ina. Hindi. Bawiin yung sinabi niyo, Lo. Hindi ko nanay yan. Matagal nang patay ang nanay ko. Makinig ka, Ariel. Siya ang iyong ina. Iniwan ka niya sa akin nung sanggol ka pa lang. Kasi hindi ka niya tanggap dahil bunga ka ng pangahalay. Hindi. Ba't nangyayari to? Ayoko, Lolo. Kahit anong mangyari, hindi ko matatanggap na inay ang hayop na mangkukulam na yan. Tumigil ka na, Ariel. Hindi na tama ang mga sinasabi mo. Oo, mali ang ginawa niya na pangungulam sa inyo pero naging mabuti siyang ina. Naging mabuti siyang ina sa'yo, oo. Pero sa akin, ano? Inabandona niya ako. Kaya huwag mong ipagtanggol ang babaeng yan. Tama na! Ariel, patawarin mo ako. Akala ko kasi mas makakabuti na umalis na lang ako noon kaysa manatili pa. Kasi kulong-kulong ang utak ko noon. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako. Hindi mo sinadya? Nagpapatawa ka ba? Masama kang ina. Masama kang tao. Hindi kita matatanggap bilang ina ko! Ano ba, Ariel? Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng mama ko. Tumigil ka! Pareho kayong mag-ina. Maiitim ang budi.
Ariel, nakikiusap ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon na pagsisihan at ituwid ang mga pagkakamali ko. Apo, mag-usap kayong mag-ina. Matuto kang magpatawad. Itay, pumapayag na ako sa gusto mong mangyari. Tatalikuran ko ng pangugulam. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo, sigurado na ako. Itay, tulungan mo ako. Deza, anak, patawarin mo rin ako dahil sa nagawa ko. Dahil sa nagawa ko sa'yo. Nahirapan kasi akong tanggapin ang nangyari. Mali ako. Mali yung ginawa kong pangungulam sa inyo. Patawad. Patawad. Tita Esther, wala po akong galit sa inyo. Salamat, Deza. Babawi ako. Gagawin kong lahat para makabawi sa inyo, pangako. Pero hindi magiging madali ang pagdadaanan mong pagbabago, anak. Alam mo yan. Kakayanin mo ba? Kung hindi ko man kayanin, masaya akong masubukan. Kaya gawin na po natin. Tapusin mo ng ritual, Itay. Handa na ako. Nasa likod mo kami, Tita Esther. Ano man po ang mangyari, tutulungan ka po namin. O siya, magsimula na tayo. 3 taon ang nakalipas. Isang tugtog pang kasal ang naririnig habang lumalakad sa altar si Deza. Kasama niyang nagmamarcha si Malea at ang napangasawa nito na isang doktor sa ospital na kanilang pinagtatrabahuhan. Naghihintay naman sa altar ang gwapong-gwapong groom na si Ariel, katabi ang kanyang ina na si Aling Esther at si Lolo Paeng. Kapwa nakangiti ang dalawa at makikita sa kanilang mga mukha ang labis na saya para sa okasyon na yun. Si Aling Esther na malaki ang ibinagsak ng katawan ay patuloy pa rin lumalaban. Bagamat unti-unting nanghihina ang katawan dahil sa pagtalikod sa gawain ng pangkukulam, ay nananatiling matatag para sa kanyang pamilya na nakasuporta palagi sa kanya at nagmamahal. Nagmano si Deza sa dalawa at pagkatapos ay tiningnan ng kanyang pinakamamahal na lalaki na noon ay lumuluha dahil sa labis na kaligayahan. Ang ganda-ganda mo, Deza. Sa wakas, heto na yun. Matutupad na yung matagal nating pangarap. Ang seremonya ay nagtapos sa isang masigabong palakpakan at sigawan ng mga bisita.